Hindi na po ako maghihintay ng ibang pagkakataon despite of the noises on my surrounding. Sama-sama po tayong mag-aral sa salita ng Diyos. Have you ever imagined how amazing God is? Few moments, or let us be more specific, few seconds before I share you this message that I'm about to deliver right now, I saw this. Kapag ako po ay nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos, as much as possible, I want to keep on a very passive voice. Kasi ayaw ko po na makonvince kayo dahil lamang sa emotion ng aking tono. It is the Holy Spirit job to touch your heart. My task is to share His Word. I also recommend na kung ano man ang ibahagi ko sa inyo, suriin niyo po gamit ang salita ng Diyos. Let us test every spirit. Huwag po tayong tanggap lang ng tanggap at hindi po exempted yung mga ibinabahagi ko sa inyo. Without any further ado, let us go to the point. Medyo complex at malalim ang ating pag-uusapan ngayong gabi. I pray na bigyan ako ng Diyos ng karunungan upang maibahagi sa inyo ng malinaw ang kaniyang salita. It is deep and serious matter, so I pray that may the Lord prepare our heart. There is no judgment here, but let God's love correct and redirect us. Kailangan talagang maipahayag ang salita ng Diyos dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. One time, may nabasa akong isang social media post ng isang religious leader. Ganito yung sabi niya. Isipin mo ang isang blankong papel. Kapag tiningnan mo ito, wala kang mararamdaman. Tahimik, walang kwento, walang alaala. Pero kapag may larawan na ang papel, may gumigising sa puso mo. Alaala, damdamin, at kahulugan. Hindi dahil espesyal ang papel, kundi dahil may relasyon ka sa larawang nakikita. Ganyan din ang aming mga rebulto. Hindi namin ito sinasamba. Kapag tumitingin kami sa aming mga rebulto, naaalaala namin ang kaniyang buhay. Nakikita namin ang Diyos. Hayaan po muna natin ang social media post na yan. Wala tayong gagawing komento. Gamitin lamang po natin ito bilang isang larawan sa isang papel. Ang pag-uusapan po natin ay salita ng Diyos. Ibinahagi ng Diyos ang kautusan, hindi lamang bilang mga utos na dapat sundin, kundi bilang paghahayag ng kaniyang banal na katangian. Ang kautusan ay refleksyon ng kung sino ang Diyos bilang banal, matuwid at hindi nagbabago. Kaya ang kaniyang pamantayan ay hindi rin nagbabago at lalong hindi lumilipas. Nasusundan po ninyo na yung standard ng Diyos, ito ay tumutulong sa limitado nating kaisipan na maunawaan ang katangian ng Diyos na hindi naman natin talaga kayang abutin at lubos na maunawaan. Kasabay nito, ipinapakita ng kautusan ang tunay na kalalagayan nating mga tao. Habang inihahayag nito ang kabanalan ng Diyos, inilalantad naman ito ang kawalang kakayanan ng tao na ganap na makasunod. Sa harap ng perpektong kautusan, malinaw na ang tao ay nangangailangan hindi lamang ng tuntunin, kundi ng biyaya ng Diyos. Umakyat si Moses sa tuktok ng Mount Sinai. Ito yung unang 40 araw at 40 gabi na kinatagpo ng Diyos si Moses sa tuktok ng bundok. Dahil sa tagal ni Moses,
hindi alam ng mga Israelita kung kailan siya babalik. Kaya lumapit sila kay Aaron at nagsabi na gawan sila ng Diyos na mangunguna sa kanila. Gumawa si Aaron ng isang gintong guya na sumisimbolo sa kapangyarihan, kasaganaan, seguridad at sa tagumpay kung papaano nila nakikita ang katangian ng Diyos. Ang intensyon nila ay hindi magkaroon ng ibang Diyos, kundi ang magkaroon ng isang tangible God or visible representation ng kataas-taasang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto. Ang intensyon nila talaga dito ay puro at inosente. Pero ito ay ibinilang ng Diyos na isang direktang pagsuway sa kanyang kautusan na nakarapat-dapat parusahan. They have replaced faith with sight. Parang inosente, di ba? Pero ito ay hindi isang maliit na pagkakamali o pagkakasala. Ito ay isang napakatinding paglabag ng Israel sa tipan nila sa Diyos. Isang matinding alingaw-ngaw ng ingay ang nakarating hanggang sa tuktok ng bundok. Pero hindi isang kaguluhan, kundi pagsamba at kasiyahan. Kaya bumaba si Moses sa bundok at nadatnan niya ang pagsamba ng bayan ng Diyos sa gintong guya. Kaya binasag ni Moses ang tableta ng kautusan na ang Diyos mismo ang gumawa. Akala ng iba, ito ay dahil sa galit ni Moses. Pero hindi iyon ganoon kasimple. Ang stone tablets, it represents the covenant between God and Israel. At binasag ito ni Moses even before it was delivered. Kasi Israelites had just violated it through idol worship. How can a covenant be established if it has already been violated, di ba? Dahil dito, tumanggap sila ng matinding kaparusahan mula sa Diyos. Una, dahil sa kasalanan kanilang nagawa, inutusan ng Diyos na patayin ang mga pumili at nanatili sa pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Grabe, kamatayan talaga yung kaparusahan. 3,000 katao ang namatay ng araw na yon. Yung bagay na pinaniniwalaan nilang okay lang, sa katunayan pala ay karapat-dapat para sa kaparusahang kamatayan. Pangalawa, nagpadala ang Diyos ng salot dahil sa kanilang pagsamba sa gintong guya na ginawa ni Aaron. Pangatlo, sa halip na samahan sila ng Diyos, magpapadala na lamang siya ng anghel na sasama sa kanila. Kaya talagang namagitan si Moses na huwag alisin ng Diyos ang kaniyang presensya. Bagaman tutuparin pa din ng Diyos ang kaniyang pangako, but without His presence. And that is very tragic. God's presence is more important kaysa sa anumang pagpapala at tagumpay na pwede nating matanggap. What seems innocent act, pero kung ito ay salungat sa salita ng Diyos, it is a very serious crime against God. Kaya wag na nating itong i-sugarcoat. Pagmukhaing tama at tanggapin na okay lang. God is not mocked. Salamat sa Diyos kasi His covenant still stood and it reveals something deeper. What we need is inward transformation rather than mere external obedience, na hindi natin kayang sundin ng buo ang Diyos, tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya at sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ito ay malinaw na inilarawan sa mga Israelita sa pamamagitan ng mga handog at alay na kailangang isagawa sa tabernakulo. I will put my law with them, and I will write it on their hearts,
and I will be their God, and they shall be my people. Sabi sa aklat ng Jeremias, chapter 31, verse 33. Sabi din sa aklat ng Roma, chapter 2, verse 14 to 16. Let us take a look in these passages. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangatatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Kahit alam ng tao o hindi ang kautusan, ito ay nakasulat na sa ating puso. Kaya nga meron tayong moral standards. Moral system exists whenever humanity exists. Bagaman ito ay nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ayon sa kultura, tradisyon, relihiyon at uri ng pamahalaan, ito ay nagpapatotoo lamang na meron tayong sinusunod na batas o kautusan dahil isinulat ng Diyos ang kaniyang utos sa ating mga puso. Ito din yung dahilan kung bakit kahit yung mga taong hindi pa nakakadinig sa ebanghelyo ay hindi exempted. Salvation is by grace through faith in the gospel of Jesus Christ, and at the same time, itinuturo din sa atin that no one is condemned for rejecting the gospel they never heard. It is by rejecting the light they were given. So, ano ang punto ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Jesus? Kapag ang isang tao ay tumugon ng may pananampalataya sa liwanag na ipinagkaloob ng Diyos, God is able to bring further light, kagaya ng kung papaano ipinadala ng Diyos si Pedro kay Cornelius. Remember this, the desire we have to share God's word is God's response to those who need to hear it. Tutugon ba tayo o mananatili lamang sa ating mga comfort zone? Isinulat ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo ay akayin sa mas ganap na liwanag, ang lubos na pagkakilala sa ebanghelyo ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya lamang ang tanging pangalan sa ilalim ng langit na makapagliligtas. Ang mensaheng ito ay hindi hatol kundi pag-ibig ng Diyos na umaakay sa tao tungo sa katotohanan, pagsisisi, pananampalataya at kaligtasan. Shalom.